Nakatakdang maghain ng reklamo ngayong araw ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Manscarpio laban sa ilang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mga miyembro ng House Committee on Justice. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. So last week, pinag-usapan natin kung bakit labag sa batas ang impeachment case ni VP Sara. Ang episode na yan ay pwede nyo mapanood sa video na ito. Link is in the description below. Pero ngayong linggo, pag-uusapan naman natin ang asawa ni VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio. Kasi during one of the impeachment hearings ni VP Sara sa House Justice Committee noong April 22, 2026, inihayag sa publiko ng Anti-Money Laundering Council or AMLC through their executive director na si Attorney Ronel Benaventura ang mga alleged suspicious and covered bank transactions report ni Attorney Mans at VP Sara. Specifically, ipinakita ni Attorney Benaventura ang mga pera na lumabas at pumasok sa bank accounts ni VP Sara at Attorney Manscarpio. Does this cover, do these transactions cover withdrawals? Yes or no? Outflow. It includes withdrawals. Deposits, Madam Chair, yes or no? Yes, Madam Chair, included as well. At according sa report ni Attorney Benaventura, ang total amount involved daw sa mga suspicious at covered transactions ni VP Sara at Attorney Manscarpio ay nasa mahigit 6.7 billion pesos. Total for both 630 number of CTRs 630, number of STRs 33, total amount involved 6,721,227,712.95 centavos. Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung transactions lang na pumasok sa bank account ni Attorney Manscarpio, sinabi ni Attorney Benaventura na mahigit 3 billion pesos ang transactions sa kanyang account. The grand total is 403, a number of transactions 403. The amount is 3,129,985 pesos and 34 centavos. So syempre, para sa mga politiko na makitid ang utak, akala nila na yung 3 billion na yan ay ang naging kabuuang pera ni Attorney Manscarpio. Dahil dito, kinasuhan ni Attorney Manscarpio ang AMLC, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang mambabatas ng violation ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. And remember tatlo po yung kaso namin, di ba? AMLA, violation ng AMLA, violation ng Bank Secrecy Law, at violation ng Data Privacy Act. So, tatlo pong batas yung kinaso namin na nilabag nila. So ngayong episode, aalamin naman natin kung legal ba ang ginawa ng AMLC na ilabas ang covered transactions and suspicious transactions sa bank account ni Attorney Manscarpio. Ipagpapauna ko lang sa inyo na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Attorney Manscarpio lang. Hindi natin pag-uusapan yung impeachment case ni VP Sara. So ang una nating issue is, ano ba ang authority ng AMLC na ilabas ang mga bank transaction records ni Attorney Manscarpio? Para masagot natin yan, kailangan muna nating pag-aralan kung ano ba yung AMLC at ano ang mga powers and functions nito. Ang AMLC ang pangunahing ahensya ng gobyerno na may responsibilidad at kapangyarihan na imbestigahan ang mga money laundering activities. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng money laundering? Ayon sa Section 4 ng Republic Act No. 9160, otherwise known as the Anti-Money Laundering Act or AMLA for short, ang money laundering ay isang krimen kung saan ang kita mula sa isang iligal na aktibidad ay pumapasok sa isang legal na transaksyon upang ipalabas na ang pera sa iligal na aktibidad ay galing sa legal na transaksyon. Pero para mas malinaw, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Benaventura kung ano nga ba ang money laundering. To put it simply, money laundering is a process whereby proceeds from illegal activities are concealed or cleaned and make them appear as coming from legitimate activities. So the term itself is laundering or cleaning of dirty money, and hence we have that term money laundering.
Sa madaling salita, yung pera na galing sa illegal na gawain katulad ng pagbebenta ng drugs, extortion, corruption at iba pa, ay nilalabahan upang pagmukaing galing ito sa malinis na negosyo. Pero paano ba nilalabahan ang pera sa money laundering? Para mas madali ninyong maintindihan, panoorin nyo ang paliwanag ni Attorney Roel Elagan. Ano ang mga example ng money laundering ang pwede natin makonsider as money laundering? Okay, money laundering, ang isa pinakasikat dito ay yung smurfing. For example... Smurfing? Yes, Okay. smurfing. For example, nanalo ka ng 5 million pesos from illegal gambling. Okay. Of course, hindi mo ipapasok yung buong 5 million sa bangko kasi pwede siyang i-report na suspicious transaction. Ang gagawin mo, yung 5 million, i-deposit mo yon on different dates, pwedeng sa iba-ibang account, para hindi ka ma-report. So that's one form. Okay. Meron din yung mga cash-intensive businesses. For example, yung mga businesses that will require a lot of cash. Halimbawa, car wash. Di ba? Pag car wash, cash yung binabayad. Okay. So minimix yung mga proceeds from illegal activity doon sa business na yun kasi hindi mo na mamamonitor yun eh. In short, yung pera na galing sa illegal na gawain ay pagmumukain na kita ng isang lehitimong business. In that sense, nilalabahan yung pera kasi hindi na makikita ng gobyerno na galing pala talaga sa illegal yung pera. At alinsunod sa Section 9C ng AMLA as amended by RA 9194, kailangang i-report ng mga covered persons ang mga covered at suspicious transactions sa AMLA. Para mas makasabay tayong lahat, i-define muna natin yung mga terms na ginagamit ng batas. Kapag sinabi nating covered persons, ito yung mga bangko, insurance companies, financial institutions at iba pa na may obligasyon na mag-report sa AMLA ng covered at suspicious transactions. Kapag sinabi naman nating covered transactions, ito yung mga transaction na may halagang 500,000 pesos pataas sa loob ng isang araw. Panghuli, kapag sinabi nating suspicious transactions, ito yung mga transaksyon na pinaghihinalaang money laundering kahit below 500,000 pesos ang amount ng transactions. Pero para mas malinaw kung ano nga ba ang suspicious transactions, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Ronel Benaventura. Yun naman pong suspicious transactions ay mga transaksyon na wala namang o hindi kailangan na may na mataas o mababa sa particular na halaga, so kahit anong halaga siya, pero ang bangko ay may nakikita na kaduda-duda or may nakita siya na kahina-hinala or parang kakaibang red flag doon sa galaw ng transaksyon na yon, sa account na yon. Ilan sa mga halimbawa ng suspicious transactions ay yung bigla na lang may malaking pera na madedeposit sa isang account ng walang dahilan or hindi sapat ang declared na income ng depositor para magkaroon ng malaking halaga sa kanyang account. Nagiging suspicious ang transaction na ito kasi wala namang sapat na rason kung bakit magkakaroon ng malaking halaga ang bank account ng isang tao. Sa kaso ni Atty. Manscarpio, ang mga suspicious at covered transactions niya ay galing mismo sa bangko na nagre-report ng mga pera na lumalabas at pumapasok sa kanyang bank account. Sa simpleng tanong lang po, no, attorney, makikita po ba rito sa mga dokumentong dala nyo kung meron mga perang pumasok o lumalabas dito sa mga accounts na to? Maaari po, maaari makita dahil yung pong report na covered transaction at suspicious transactions ay may makikita po tayo doon na mga transaksyon na maaring palabas at papasok po. In an ordinary sense, labag sa batas ang pag-reveal ng bank deposits ng isang tao. Kasi meron tayong batas na Republic Act No. 1405 o ang tinatawag nating Bank Secrecy Deposits Law. Ayon sa Section 2 ng nasabing batas, lahat ng deposits ay considered absolutely confidential at bawal halokayin nito except na lang kung pumayag ang depositor in cases of impeachment or kung may kautusan ang korte. Pero sa kaso ni Atty. Manscarpio, hindi siya pumayag na i-disclose ang kanyang mga bank deposits. At wala ring court order na nagsasabing dapat i-disclose ang kanyang bank account sa public. At although impeachment case nga ang dahilan kung bakit inalabas ang mga bank deposits ni Atty. Manscarpio, hindi naman si Atty. Mans ang impeachable official. So dapat hindi kasama ang bank deposits ni Atty. Manscarpio sa mga transaction reports ng AMLC.
Pero ayon kay Representative Chel Jokno, sinama nila ang bank accounts ni Atty. Manscarpio dahil communal property daw yun ni VP Sara. Is married to the vice president, and they're under the laws that we have in the country. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the properties of both spouses. Ang gustong sabihin ni Representative Chel Jokno ay ang lahat ng property ni Atty. Manscarpio ay property din ni VP Sara kasi nga mag-asawa sila. Although may mga basehan ng sinabi ni Representative Chel Jokno, I have to respectfully disagree. Kasi pagdating sa bank secrecy law, wala pang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing pwedeng i-reveal ang bank deposits ng asawa ng impeachable official sa isang impeachment case. So sa part ngayon, nagkakaroon na ng doubt o pagdududa sa applicability ng exemption sa bank secrecy deposits law. At ayon sa kasong Republic versus Rabusa, sinabi ng Supreme Court na lahat ng pagdududa pagdating sa bank secrecy law ay dapat pumanig sa confidentiality nito. So, ibig sabihin, kung merong pagdududa kung dapat ba ihayag o itago ang bank deposits ng asawa ng impeachable officer, ang pagdududa should be resolved in favor ng confidentiality. So, dapat itago. So, ibig ba sabihin ito, nilabag ng mga bangko ang Bank Secrecy Deposits Law nung nireport nila ang covered at suspicious transactions ni Atty. Manscarpio? Hindi po. Ayon sa Section 9C ng Republic Act No. 9160, ang pag-report ng mga bangko ng suspicious at covered transactions sa AMLC ay exemption sa Bank Secrecy Law. Which means, pwede mag-report ang bangko sa AMLC ng mga covered at suspicious transactions without violating the Bank Secrecy Deposits Law. Pero ang tanong, meron bang batas na nagbabawal sa AMLC na ihayag ang suspicious and covered transactions sa publiko? Kung tatanungin natin ang abogado ni Atty. Manscarpio na si Atty. Peter Danao, sasabihin niya na confidential ang mga information na nare-receive ng AMLC. Well, it's under Section 8A of RA 9160, as amended by RA 11521. It is clear there that the AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So the law is clear. There is no exception. The prohibition is absolute. If Congress, who enacted this law, deemed it wise to have exceptions, they should have provided exceptions. But if you read the law creating AMLA or AMLC, there is no such exception. Well, tama naman talaga si Atty. Peter Danao sa provision ng batas na sinabi niya. Pero, hindi kumpleto ang sinabi niya. Kasi kung titingnan natin ang Section 8A ng AMLA as amended by Republic Act No. 11521, confidential nga ang mga information na nare-receive ng AMLC. Pero, sa second paragraph nito, binibigyan ng batas ang AMLC na gumawa ng sarili nilang rules na mangangasiwa sa security and confidentiality ng information na hawak nila. So ngayon, tingnan naman natin ang implementing rules and regulations ng AMLA. Ayon sa Section 1.3, Rule 5, Chapter 2 ng Implementing Rules and Regulations ng AMLA, hindi pwedeng ma-audit ang records ng AMLC unless meron consent ang AMLC. This means na pwedeng magkusa ang AMLC na ilabas ang mga transaction reports ng bangko kahit pa walang consent ang mga may-ari ng mismong bank accounts na subject ng transaction reports. So kung tatanungin niyo ako kung legal ba ang ginawa ng AMLA na ilabas ang bank transactions ni Atty. Manscarpio, hindi ko yan masasagot ng diretso. Kasi dalawang batas ang involved dito, ang Bank Secrecy Law at ang AMLA. Dagdag pa dito ang issue na kung pwede bang halukayin ang personal bank accounts ni Atty. Manscarpio sa isang impeachment hearing even though asawa lang siya ng isang impeachable officer. Pero whatever the case, kitang-kita natin firsthand kung gaano kakulang ang batas ng Pilipinas. Worse, yung mga loophole ng batas na yan mismo ang ginagamit ng mga gahamang politiko upang pahirapan ang bawat Pilipino. Yan ang ating show for today. Kung gusto niyo panoorin ang episode natin tungkol sa mga pagkakamali ng House Justice Committee sa impeachment case ni VP Sara, you can watch this video right here. If you like this video, please like, share, and subscribe. I'll see you next time and session adjourned.